Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyong talakayan ni Naing ng Bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Press Club Net Radio Worldwide. Ngayon po ay March 24, 2021, Merkules at tayo po ay magkakasama-sama naman dito sa ating programa. Ang oras po natin ay ganap ng alas 7:03 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Siyempre, ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas tanghali maging sa gabi tayo ay magkakasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Sa ulo ng ating mga balita, bakuna kontra COVID-19 mula sa iba pang kumpanya nakatakdang dumating sa Pilipinas sa mga susunod na buwan. Mahigit 140 million doses ng COVID-19 vaccine inaasang darating sa Pilipinas bago matapos ang taon. Ayon kay Vaccine Cesar Galvez Jr. naman. Gobyerno hindi inobliga ang private sector na i-donate ang bahagi ng supply ng bakuna ng kanilang bibilin. Ayon kay Secretary Galvez Jr. naman. DILG pagpapaliwanagin ng ilang alkalde na napaulat na nabakunahan na kontra COVID-19. IATF at NTF versus COVID-19 dapat pamunuan ng mga eksperto sa public health at hindi ng retired military officials, ayon kay Senator Hontiveros. $346 establishmento bigong sumunod sa mga patakaran para tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga manggagawa ngayong pandemya, ayon sa Department of Labor and Employment. Mga korte sa National Capital Region plus Babol magpapatupad ng skeleton workforce hanggang sa March 31, 2021. Archdiocese ng Maynila itutuloy ang misa sa Manila Cathedral ngayong umaga. Aba, kanina po ito, no? Happy ng Zamboanga City Police Station at siyam at apat nitong tauhan arestado dahil sa pangungutong. Ba? Construction worker natulak umano ng illegal na droga arestado sa Quezon City. Dalawang sundalo na sangkot umano sa gun running activities arestado sa Zamboanga, Sibugay. $360,000 halaga ng illegal na droga nasabat sa dalawang drug suspect sa Barangay 75, Caloocan City. Pope Francis nakatanggap ng regalo mula sa mga manghahabi ng antike. Aba, maganda ito. 78% ng isolation facility sa Metro Manila okupado na, ayon sa Department of Health. Mga pribadong ospital sa NCR plus Babol nasa critical na, ayon sa samahan ng mga pribadong ospital sa bansa. Metro Manila Mayors nagkasundo ang ipatigil muna ang operasyon ng mga gym, spa, internet cafe hanggang sa April 4, 2021. Mga misa sa ilalim ng Archdiocese of Manila tuloy kahit ipinagbabawal muna ng ating gobyerno.
born, born, born to be alive. People ask me why I never find a place to stop. Mga nakatira sa NCR Plus Bubble, pinayuhan ng DTI na manatili muna sa bahay at huwag mag-staycation. Mga nagugutom at walang trabaho, lalong darami kung ilalagay sa 2 linggong MECQ ang NCR Plus Bubble ayon sa National Economic Development Authority or NEDA. It's good to be alive, to be alive. DILG, inatasan ng PNP na mahigpit na ipatupad ang patakarang kaugnay sa pagsusuot ng face shield. To be alive. It's good to be alive. Time was on my side when I was running down the street. It's supposed to fine, fine, fine. Suitcase and an old guitar and something new to occupy my mind, my mind. You see before, born to be alive, born to be alive. You see before, born, you see before, born to be alive, born to be alive. You see before, born, you see before, born to be alive, born to be alive. You see before, born to be alive. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga headlines ng ating mga balita. Bakuna kontra COVID-19 mula sa ibang bansa nakatakdang dumating sa Pilipinas sa mga susunod na buwan. Ito naman ay tuloy-tuloy na po ang pagdating ng bakuna sa ating bansa na kung saan sa kasalukuyan nga po ay tuloy-tuloy na po nagbabakuna dito po sa Metro Manila, lalong-lalo na po itong mga frontliners naman. At ganoon din po sinasabi mahigit po 140 million doses ng COVID-19 vaccine inaasahang darating sa Pilipinas sa bago matapos ang taon. Ayon kay Vaccine si Cesar Galvez naman. Opo, so medyo marami-rami po ito. Hindi lang po sinabi kung ano pong kung ano po itong mga brand naman. Opo, basta aabot daw po di umano na 140 million doses ng COVID-19 vaccine darating sa loob ng 2021. Opo, so maganda ito. Gobyerno hindi inobligang private sector na i-donate ang bahagi ng supply ng bakuna na kanilang bibili na yung kay Secretary Galvez naman. Opo, siyempre ito po ay mga private sector naman ito po may mga hospital, siyempre sa kanila naman po ito. Kung i-donate po yan sa gobyerno, kaya doon sa mahirap paano naman ang kanilang ang kanilang kapital. O kaya siyempre sila po ay para sa kanila naman po yan siguro hindi naman talaga dapat obligahin ng gobyerno itong mga private sector na kapag sila ay bumili yung kalahati ibibigay sa gobyerno. Hindi naman po ganun. Dahil ang pagkakalam naman po natin may pera naman po nating gobyerno na inutang para pambili ng bakuna naman. To be alive, to be alive. It's good. At ito na nga po, sinasabi DILG, pagpapaliwanagin ng ilang alkalde na napaulat na nabakunahan ng kontra COVID-19. Opo, so kasi may mga alkalde po kasi na nagpabakuna ay ito nga daw po ay hindi naman sila kasama doon sa immediate. Okay, kailangan daw po kasi yun po muna daw mga frontliners ang kailangan yung po mga nasa birth at ganun din po ito nasa medical o kaya nasa nagtatrabaho sa hospital. Ito po ay mga pangunahin, but
unfortunately ito pong mga mayor at saka iba pang sinasabi nila na bakit hindi naman kasama. Dapat kasama na po yun. Hindi po kasama. Batay po ito sa panuntunan ng IATF ay tila ang mga mayor ay hindi kasama doon sa talagang kailangan na po mabakunahan. Pero sana isinama na po ito dahil halos sila po ay nagtratrabaho 24/7 naman may mga ito po mga kapitan, mayor, mga sabihin natin itong mga nagtratrabaho sana itong mga lingkod bayan ay sana unahin na rin po sila. Opo. But unfortunately, ito nga po ay papagpaliwanagin pa dahil sila ay hindi pa dapat bigyan ng bakuna dahil hindi naman daw po sila ang priority. Aba? Oo. 'Di ba? Yes, we were born. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin alas 7:13 ng gabi. IATF at NTF naman versus COVID-19 dapat pamunuan ng mga eksperto sa public health at hindi ng retired military official ayon kay Secretary Senator Hontiveros naman. Opo, so ito po ay mula pa noon tila na-atake na po ang ating mga ito pong head ng IATF at ganoon din po ito National Task Force itong NTF na sinasabi nga po nila na dapat daw po ito ay ang mga inassign po dito ay dapat ito po mga health expert naman lalong-lalo na po yung mga doktor. Kaya lang sa kasalukuyan sinasabi nga po ng iba po sa mga miyembro nito ay tila hindi po mga medical practitioners o sa madali pong salita ay hindi po sila eksperto sa usapin ng medisina. Opo, ang sinasabi nga po rito ang iba po kasi ay mga retired military officials naman na kung saan sila po ay pinagkatiwalaan ng ating presidente naman. Siguro sa panahon ngayon hindi naman po siguro masama kung magdagdag na lang ng mga doktor magbigay ng magagandang recommendation at ibigay na lang po doon sa mga head ng IATF at ng NTF naman sana pakinggan naman nila. Yes, we were born. Opo, sinasabi na 346 establishmento bigong sumunod sa mga patakaran para tiyakin ang kaligtasan ng kanila manggagawa ngayong may pandemya. Ayun po ito sa Department of Labor and Employment naman. Opo, so ito po ang mabigat. Medyo mabigat-bigat po ito dahil siyempre ito po mga establishmento naman na hindi po natin inaasahan o kaya talagang kailangan po ang kanilang production naman doon po sa kanilang mga company o kaya sa kanilang mga doon po sa tinatawag na tawag dito doon sa kanilang mga factory ay talagang medyo may kahirapan po ito. Kasi ang atin naman ang mga manggagawa naman po ito ay mabuti kung taga-opisina paano na lang po kung itong mga ginagawa nila ay kailangan po talaga. Doon po sa ating mga kababayan sinasabi nga po na 346 establishmento bigong sumunod sa patakaran para tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga manggagawa ngayong may pandemya. Opo, so hindi po kasi madali ang ganun dahil ay siyempre mabuti kung isa o dalawang trabador lang po yan paano kung libo-libo. Opo, so doon po sa ating mga kababayan ang pinaka-the best thing to do po talaga dapat po natin sundin kung ano po ang sinasabi ng ating IATF naman at ganun din po ng ating mga local executive. At ganoon din po, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Sinasabi nga po, mga korte sa National Capital Region plus Babol magpapatupad ng skeletal workforce hanggang sa March 31. Ito pong mga korte natin, siyempre kasama po dito yung Metro, ito pong tinatawag na Metropolitan Trial Court, MTC, ganoon din po itong Regional Trial Court, RTC, maging ito pong siyempre po itong Court of Appeals, ganoon din po itong Supreme Court at iba pa. Siyempre hindi ko po alam kung kasama dito yung ombudsman, maging ito pong isa ombudsman at saka ipa pang mga dahil sinasabi po kasi mga korte sa NCR plus Babol, hindi ko lang po alam kung itong ombudsman at saka itong may isa pang korte na hindi ko po alam kung kasama po ito sa jurisdiction po ng kataas-taasang hukom ng ating Pilipinas naman. Born to be alive. Born to be alive. Yes, we were born.
Opo, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 7:17 ngayon pong gabi na March 24, 2021. Sinasabi nga po na ito pong Archdiocese ng Maynila itinuloy ang misa sa Manila Cathedral. Tuloy-tuloy daw po ang kanilang misa bagamat ito pa pinagbabawal ng ating gobyerno. So ito po ay tila usapin na po ito sa pagitan po ng simbahan, ganun din po ng estado, na ako naman po ay naniniwala na bagamat tayo po ay may tinatawag na separation power between the church and state naman, ay pero sa ganitong sitwasyon tila ang estado ay siyang may higit na jurisdiction para itong mga activities po ng ating mga simbahan ay dapat po ito ay nakapaloob sa ating gobyerno naman. Opo, bagamat may separation of powers, pero pagdating sa ganitong mga may pandemya o kaya may mga emergency, sila po ay dapat sa ilalim naman po ng ating patakaran, sa ilalim pa rin po ng IATF. You see before to feel life. Opo, ganun din po. Hipin ng Zamboanga City Police Station at 6 at 4 nitong tauhan arestado dahil sa pangungutong. Ito nga po ay talaga naman tila nadali po itong major pa naman po ito. Major po ito dyan na siya po yung hippie o siya po ang commander ng nasabing tanggapan dyan po sa lugar ng Zamboanga City. Kaya lang ito naman po ay tila nasilaw sa mahigit 100,000 piso na di umano may isang kinikikilan na siya po ang kanyang pangalan ay nakalagay sa PDEA Drugs Watch List naman. Iyon na napala nyo po, iyon na napapala. Pagkakalam ko po dito sa atin sa Metro Manila ay tila wala na pong ganun. Pero pagdating po pala dyan sa lugar ng Zamboanga, tila nasampulan po kayo ng pamunuan ng Philippine National Police. At ganoon din po itong tinatawag na construction worker naman natulak umano ng illegal na droga, arestado sa Quezon City. Opo, ito po ay arestado dahil sa pagbibinta ba na construction worker tila sa sideline para lumaki siguro ang kita. Hindi niya po alam na siya po ay tuluyan malalaglag sa kulungan. At doon po sa ating mga kaibigan, doon po sa ating mga ay nako naman kung kayo po ay naghahanap buhay sa droga o kaya kayo ay gumagamit ng droga, ay mas maganda po hanggat maaga kayo po ay huminto na, dahil sigurado na hindi po kayo tatagal, na hindi kayo bumulagta o kaya hindi kayo mahuli o kaya hindi kayo makulong. People ask me why I never find a place to stop and settle down. But I never wanted all those things people need to justify the life. Yes, we were born to be alive. Yes, we were born. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Dalawang sundalo na sangkot umano sa gun running activities, arestado pa rin sa Zamboanga, Cebu. Gaya itong dalawang sundalo ay tila nagsa-sideline naman sa pagbibinta ng baril. So yung po napapala ng ating mga kasundaluhan, akala nila palagi silang makakalusot. Opo, doon po sa ating mga kasundaluhan, batid natin na kayo naman po ay talaga nagtatrabaho, pero yung iba po ay nagpapasaway din. Yes, we were born to be alive. Yes, we were born. Yes, we were born to be alive. Yes, we
Opo, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. No? Ito po ay maganda, no? Pop Francis nakatanggap ng regalo mula sa mga habi ng Antique. Aba, sana swertehin na po ang ating mga habi dyan sa lugar ng Antique dahil nagpadala na po ng nagpadala ng regalo doon po sa ating Santo Papa naman na kung saan alam niyo po yung iba't ibang uri ng habi, napakaganda, lalong-lalo na po yung mga gawa ng mga taga-Antique. Ganun din po ang ating mga ating kababayan naman po dyan sa Mindanao, yung iba't ibang kulay, nandyan na po yung komot at banig at saka yung mga damit, pag sinusuot nila ay napakagandang kanilang gawa. So sana tuloy-tuloy po ito. At siyempre nakarating nga po doon sa lugar ng Italy, doon po kay Pope Francis naman, na kung saan ito po ay magandang palatandaan na talagang alive ang ating gobyerno. Ganon din po ang ating mga kababayan mula po dyan sa Antique, People ask me why I never find a place to stop and settle down, down, down. So tuloy-tuloy pa rin po tayo, tuloy-tuloy pa rin po sa ating doon po sa ating mga nasa online, maya-maya lang po ang ating kumustahan at ganoon din po ang ating kasama. Paki-slide muna itong si Mega at tayo po ay magkakaroon lang po ng kaunting patalastas, Paki-slide mo, Mr. Chairman, Oo. Tuloy-tuloy pa rin po tayo, Tayo po ay babalik maya-maya lamang, It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive, to be alive, to be alive. It's good to be alive. Time was on my side when I was running down the street. It's supposed to fine, fine, fine. Suitcase and an old guitar and something new to occupy my mind, my mind. You see, before to be alive. You see, before. You see, before to be alive. You see, before. You see, before to be alive. You see, before. You see, before. Ha? Lamig test. Okay naman Nakapatay? Hindi, tuloy-tuloy. Born to be alive. You see, before. People ask me why I never find a place to stop and settle down, down, down. But I never wanted all those things people need to justify the lives. You see, before. Born to be alive. You see, before. Balik na tayo.
Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Siyempre, dito lamang po yan sa Manibela ng Masa on the Go. Ang oras po natin ay ganap ng alas 7:27 ng gabi. Siyempre, dito lamang po yan sa Empilo ng Paranaque Press Club Net Radio Worldwide. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo, ano? At sinasabi nga po, umabot ng 78% ng isolation facility sa Metro Manila. Okupado na ayon sa Department of Health. Opo, so talagang mabigat na po ito. Ito pong isolation facilities, ito po yung mga ginagawa na po ng ating gobyerno ng Department of Public Works and Highways na kung saan yung pong may mga tinatawag doon na tila sila po ay nasa isolation o kaya sila po yung mga mayroon na pong nahawaan o kaya sila po ay kasama doon sa tracing Opo, so sila po ay nasa isolation at umabot na nga daw po ito nasa 78% na so medyo mabigat na po ito doon po sa ating mga kababayan. Ingat Luzon, Visayas at Mindanao Opo, dito po sa ating studio sa kasalukuyan ay kami ay dalawa lamang dito ng aking IT expert naman na mahilig maglaro ng patlaro-laro lang nung ang tawag doon. Oo, palaro-laro lang ang ating IT expert naman Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo. Sinasabi na 78% ng isolation facility sa Metro Manila okupado na yun sa Department of Health. At ganoon din po, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita Tuloy-tuloy pa rin po sa ating mga balita. Metro Manila ba, napakabigat na ito Mga pribadong ospital sa NCR plus bubble na sa critical na ayon sa samahan ng pribadong ospital. Ito pa, nasa pribado na po ang ating mga ay nagre-reklamo na po dahil nasa critical area na, nasa critical na kalagayan Opo, so medyo mabigat-bigat na po ito. Inuulit po natin para hindi na po tayo makadagdag pa sa problema ng ating gobyerno. Sana magi po tayong maingat maging maingat po tayo. At ganoon din po sinasabi, Metro Manila Mayors nagkasundong ipatigil muna ang operasyon ng mga gym. And gym, ito pong palakihan ng katawan, exercise. At ganoon din po itong spa naman itong spa, pag masakit ang hindi po magandang yung pakiramdam, pumunta lang po doon sa spa. At ganoon din po itong internet cafe. Ay palagay ko ay wala pa naman yatang internet cafe Opo, so ito po ay sinuspindi muna hanggang April 4 Batay na rin po ito sa mga pagkasunduan po ng Metro Manila Council Metro Manila Mayors. Opo, so doon po sa ating mga kababayan, hanggat maaari iwag na po muna tayong pumunta doon sa gym. Ganun din po doon po sa spa dahil sa kasalukuyan po ay pinagbabawal pinagbabawal pa po pinagbabawal. At sinasabi nga rin po dito sa ibang balita mga nakatira sa NCR plus bubble, pinayuhan ng DTI na manatili muna sa bahay at huwag mag-staycation. Opo, so staycation ibig sabihin huwag kayong pakalat-kalat hanggat maaari manatili muna kayo doon sa manatili po muna tayo sa ating mga tahanan talaga kung sakaling wala naman po tayong dapat gawin manatili po muna tayo sa ating mga tahanan. At siyempre mamaya po i-regards po natin itong ating butihing konsyal naman ng Distrito 2 na ito pong si Mr. Rody Avila, isa kasalukuyan nanonood sa atin. Maraming salamat sa iyo, kagawad. Ganon din po, tuloy-tuloy nga po sa ating sinasabi na hanggat maaari ito pong ating mga kababayan naman mula po dyan sa lugar ng Nabotas, Malabon, Caloocan, Valenzuela, maging dito po sa lugar ng Quezon City, maging sa Pasig, Pateros, sa Taguig, maging dito po sa Muntinlupa, Pasay, Paranaque, Las Piñas, at ganoon din po dito sa Maynila at
Maynila at Mandaluyong, ganun din po dito sa San Juan City. Sana po itong ating mga kababayan ay manatili po muna tayo sa ating mga tahanan. Batay na rin po ito sa panawagan po ng ating DTI naman. Ito po DTI Secretary ni si Ramon Lopez, isa kasalukuyan ay tila medyo tinamaan po siya. Tinamaan po siya ng COVID. Sana siya po ay gumaling na kaagad. Kawawa naman po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po itong mga nagsiservisyo sa bayan na tila isa o dalawang bisis na tinatamaan. Ay talaga naman ang serbisyo publiko ay unlimited. Wala po talagang kapag ikaw po ang puso mo ay magsiservisyo talaga para sa bayan, kahit may panganib, talagang susuungin po ninyo yan. Yun po ang galing, yun po ang nagagawa ng mga public servant na talagang nasa puso ang kanilang pagsiservisyo sa bayan. Born to be alive, to be alive. At ang ganito po, sinasabi na nga, sinasabi mga nagugutom at walang trabaho, lalong darami kung ilagay sa 2 linggong MSQ naman ang NCR plus bubble. Ganun din po ayon sa National Economic Development Authority o yung NEDA. So, ito po ay mangyayari po talaga kung tuloy-tuloy po natin na lilimitahan ang galaw ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po itong mga sabihin po natin itong mga freelancer lamang na ay kung hindi po sila maglako ng paninda o kung hindi po sila lumabas ng bahay ay hindi po sila kakain. Iyon po napakabigat. So hindi naman po talaga natin masisisi ang ating mga kababayan dahil nga po sa hirap ng buhay ay hindi naman po nakakaipon para sa 2 araw, 3 araw o 1 linggo na pagkain sa loob ng kanilang tahanan. Kaya po sinasabi na marami ang nagugutom at sa kasalukuyan batay na rin po natin sa ating karanasan, batay na rin po sa ating nakikita araw-araw na maraming mga bata, maraming pamilya na tila araw-araw po nilang tinitipid ang kanilang budget para lamang pagdating ng gabi o kaya kinabukasan ay may maisasaing pa po sila o kaya may malugaw pa. Opo, ganun po kabigat ang nangyayari sa ating mga kapatid naman na talagang mahirap ang buhay. Opo, kaya hanggat maaari siguro ito po nga pamamaraan po nga ng ITET, hindi po natin sinasabi na mali ang kanilang pamamaraan, bagkos ito po talaga ay dagdagan na sabihin po natin na siguro dagdagan po ang mga pamamaraan na maging angko po doon sa mahirap o sa maging sa mayaman. At sinasabi nga po na gumamit lamang po ng tinatawag na face mask, facial and physical distancing ay sapat na, ngunit ito po ay tila nagkakaroon din po ng problema dahil nga po itong mga nagpapatupad po ng nasabing guidelines naman ay tila tinatamaan. Naalala nyo po itong ating Chief of Police na si Dibol Sinas, and of course naman itong ating spokesperson naman na si Harry Roque, siya naman po ay tinamaan. At ganoon din po itong si DTI Secretary na si Ramon Lopez, at maliban po doon ay marami pa rin tinamaan. Ganoon din po ang ating mga mayor, lalo ito ganoon din po itong si Mayura Amy Calixto, and of course naman itong si Mayor Zamora naman dyan po sa San Juan ay tinamaan din. So in short ay tila kailangan pa rin po natin mahigpit na pag-iingat maliban po doon sa physical distancing sa paggamit ng face mask and face shield dahil tila nakakalusot pa rin ang mga virus na sa kasalukuyan ay tila nanganak na. Born to be alive, to be alive. You see, we're born to be alive.
Okay, so tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga balita. Ang oras po ay ganap ng alas 7:36 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Press Club Net Radio Worldwide. Ang oras po natin ay ganap ng alas 6:36. Okay, batay na rin po sa Department of Interior and Local Government. Inatasan ang PNP na mahigpit na ipatupad ang patakarang kaugnay sa pagsuot ng face shield, face mask at ganoon din po yung physical distancing. Ito po ay mahigpit na sinasabi po ng ating DILG naman na sana talagang maging masigasig. Kasama po rito ang ating ito po nga mga local government unit naman. Siyempre ganun din po kasama na po dito ang mga barangay official at barangay tanod. Doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao naman, ganun din po itong ating mga sinasabi ko na nga po na sana ito pong sitwasyon natin sa usapin ng COVID, wag na po natin isisi kung kani-kanino pa. Iligtas na po natin ang ating sarili, iligtas na po natin ang ating pamilya at ganoon din po ang ating komunidad. Wag na po natin hintayin na pumunta ang barangay tanod, wag na po natin hintayin na pumunta pa po ang pulis, wag na po natin hintayin pa na pumunta pa si kapitan dyan po sa inyong lugar bago kayo magamit ng face mask, face shield o kaya physical distancing. Dahil hindi na po talaga ito trabaho dapat, hindi lang po talaga ito trabaho ng ating mga opisyalis ng ating barangay, ganun din po ng ating kapulisan, bagkos ito na nga po mismo ang ating sarili ang disiplinahin natin at ganun din po ang miyembro ng ating pamilya para hindi na po ito makabigat sa ating gobyerno. Opo, sinasabi na nga po na dahil dito sa pandemic na to, napakarami na po ang nagugutom, sana ito po ay maging leksyon sa atin na dahil sa katigasan ng ating ulo, tayo po ay napapahamak. Doon po sa nagsasabi na itong COVID ay kalukuhan lamang, ito pong nagsasabi na negative pa rin, o sabihin po natin yung nagsasabi na wala pa po silang sabihin po natin na hindi pa sila naniniwala sa usapin ng COVID, ay ihinto nyo na po yan dahil hindi na po kayo nakakatulong. Hindi na po nakakatulong yan dahil mag-iisang taon na po tayong sinasalanta ng nasabing pandemic naman, at hindi lang po dito sa Pilipinas ay bagkos ito po ay buong mundo na. Batay na nga po sa ulat, mahigit 2 million ang namatay na diyan po sa usapin ng COVID-19. Kaya sana doon po sa nagpapasaway ay sana ay wag na po kayo magpasaway dahil napakahirap po na maging biktima ng COVID-19. I never wanted all those things, they've only to justify the life I slice. Yes, we were born. Opo, so tayo naman po ay tuloy-tuloy na, tuloy-tuloy na po ang oras po natin ay ganap ng alas 7:39. Dadako na po tayo dito sa bati mga kaibigan. Positive think, positive tayo ngayon. Wag na po muna tayo sabi nga po nila, swerte ko at negative ako ba? Talaga naman nagsama na yung negative plus positive equals negative po yan. Dapat positive equals positive po tayo. Wag po natin doon sa sabi nila negative ako pero ang aking pananaw ay positive, pero pag kinompute niyo po doon sa algebraic procedure naman ay ang resulta po niya negative. Opo. Bakit napunta tayo doon? Oo, so dapat positive po tayo para pagdating sa dulo positive pa rin. Hindi po sa usapin ng COVID kundi sa usapin ng pananaw sa buhay at sa ating mga pang-araw-araw na gawain. Okay, siyempre bago po tayo magpatuloy, Saba naman, regards po natin itong si Madam Nario Chip Hinina. Napakaganda po ng kanyang post. Talagang ito po ang talagang positive. Pag siya po ay ating kausap at saka makikita mo po ang FB page niya, talagang positive ang dating, dynamic ang dating, at ganoon din po ito kay Chip, Chip Onetsuwa naman Chip, good evening pa, shout out naman dyan Chip, oo, yung pangalan mo Chip ay talaga napaka parang Arabo na ang dating, at ganun din po itong si Miss Janet Pasco, hello good eve, naman napakagandang hello good eve, oo, ito po naman ay nasa online, at ganun din po ang ating mga kaibigan dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi po muna natin isa-isahin,
maya-maya pa, ano, marami pa tayong mga balita, ano? Oo. Oy. Born to be alive, born to be alive. You see, we're born, born to be alive. Siyempre, binabati po natin ito pong si Kagawad Rody Avila ng Barangay San Antonio dyan po sa Distrito 2. Ano? Opo, kapag ito naman si Kagawad Avila, kapag kayo po ay malapit sa kanya, bakitang-kita nyo po kung gaano kagaling at kasipag. Ito pong ating lingkod bayan na ito pong si Kagawad Rody Avila. Para konsyal na po ito sa 2022, ano? Opo, sana itong taga Merbel, Moonwalk, San Bali, ano? San Martin de Porres, Don Bosco, at ganoon din ito Marcelo Green, maging Barangay BF, at ito pong San Antonio. Ito pong si Kagawad Rody Avila ba? Huwag niyo pong kakalimutan. Napakasipag, ano? Ang sabi niya nga po, aba naman, napakagandang slogan nito, ano? Siya po talaga ay personal naglilinis ng kanal. Isipin niyo ba naman, mga kaibigan, ano? Ang iba pong kagawad na nakita ko, maniwala po kayo sa hindi na po yan umaapak sa putik, hindi na po yan na sumasama doon sa paglilinis ng mga kanal. Doon po sa amin talaga naman yung kanal ay hindi po nalilinis. Samantalang dito po sa lugar ng San Antonio, sa panguna po nitong konsyal naman na magiging konsyal na ng Distrito 2 na ito pong si Kagawad Avila, siya po mismo nagbubungkal ng mga kanal, at ganoon din po siya mismo nagbubuhat ng mga basura doon po sa kanilang lugar, ano? Opo, sa malinaw, maliban pa po dito, siya na nga po nagbubungkal, siya na nga po naglilinis, at siya pa rin po nagtatapo ng mga basura na nakukuha doon po sa kanilang nasasakupan. Aba, kapag ganyan ang lingkod bayan, lalong-lalo na isang kagawad, isipin nyo ha, siya na nga po ang naglilinis, siya na nagbubungkal, siya naghahakot, siya pa po ang nagtatapon. Isipin nyo ba naman yan? Ganyan po kasi pagkagaling. Ito pong si konsyal ng Distrito 2, ano? Ito pong si Manoy Kagawad Rody Avila. Sana po doon po sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na po ito pong mga kasama po natin sa laylayan ng ating lipunan. Hanggat maaari, sana iwag na po tayo magpapadala doon sa ay nako naman, ano, tila nakikita na po natin lagi-lagi na lang, ano, nakikita lang po natin yung makikinis ang balat. Yung pong mga, sabi nga po nila, mayayaman daw, inapunta sa liblib, ano, napunta doon sa eskinita o napunta doon sa mga napakahirap daanan. Tuwing eleksyon lang po yan. Iyon po ang totoo niya, na sana matuto na po tayo sa katotohanan na mas maganda pong piliin natin itong ating kabaro, dahil kapag sila po ay nananalo, tiyak na tayo ay lilingunin. Tiyak na lilingunin po tayo ng ating mga kabaro, ano? Kaya po ito po nagpapasalamat po tayo sa butihing Rody Avila naman, ano, at talagang may malakas po ang kanyang fighting spirit, ano, dahil talagang gusto niya po magserbisyo sa bayan, ano. At ganoon din po itong si Miss Elsa Obispo naman, itong si Miss Elsa Bumitak Obispo ba, ito po yung magaling na Paranaque Press Club Quad Media Incorporated. Ito po yung treasurer, ano. Kumusta na kaya itong si Sister Elsa diyan po sa GMA Cavite? Aba, magdadalawang taon na po itong treasurer. Magkano na kaya ang nahawakan nito, ano? Magkano na kaya, sister, ano? Yun po ay nagtatanong lang tayo, ano? Kung wala pa talagang ganun, ano? Opo, itong ating kasama na si Sister Elsa Bumitak Obispo ay taga GMA. Ito yung bigatin at talaga naman napakagaling pong reporter, at ito po ay sa kasalukuyan sa yung siya po ang may hawak ng inventaryo, ano? O pagdating sa inventaryo, walang iba niyan. Ito pong ating reporter, itong magaling na treasurer
Treasurer ng Paranaque Press Club Quad Media Incorporated. Ito pong si Miss Elsa Obispo naman na sa kasalukuyan ay nasa online. Taga GMA Cavite siya. No? Kumusta na kaya ang lugar ng Laguna at hindi na po tayo nakakarating dyan? At ganoon din po dito sa Dasmariñas, Cavite. Kumusta na ang Rektang Puna News Online? Aba, RPN, Rektang Puna News Online. Aba naman napakaganda at napanood ko ang iyong programa. Aba, oo. At ganoon din po itong si Sister Winnie Sumba Ansay Santico ay nasa online. Aba, oo. Iyan po si Sister Winnie Ansay Santico na sa kasalukuyan. Aba, ito po ang nag-iisang may bahay ni Mr. Juju Santico diyan po sa lugar ng Santo Niño. Aba, kumusta na po pala ang Barangay Santo Niño? Kumusta na po si Barangay Captain Janico? At ganoon din po ang kanyang mga kagawad. Nung isang araw nakita po natin live na live po siya sa lugar ng Kaingin Road. Ang Kaingin Road po ay sakop ng Santo Niño na kung saan ay tila bumaha sa nabanggit na lugar. Dahil talagang ang mga dumadaan po dyan na mga sasakyan na ang lalaki. Isipin nyo mula sa motor, tricycle, ito pong mga kotse, ganun din po itong mga trucking, napakalaki. Kaya kung nasira po ang kalsada dyan sa lugar, hindi talaga maiwasan dahil sa dami ng mga sasakyan na dumadaan. Mabuti inaagapan itong barangay captain na ito pong si Barangay Captain Janico Campos. Janico, no? Aban, sabi ni Sister, malaki na. Abala, ay talaga naman binanga ko ni Sister. Alam ko malaki na ang bahay mo, Sister. Kumusta na kaya? Makapasyal nga po dyan sa lugar ng GMA Cavite. Nung isang araw, pumunta kami doon sa dulo. Dulo ng GMA. Doon po sa nakapunta na po ka doon sa may mga mangga, no? Maraming mangga Napatin po tayo doon sa organizing naman po ng tinatawag na People's Champ Community. Ito po ay mga supporters po ng ating People's Champ Manny Pacquiao na tila gustong patakbuhin. Ito pong si Manny Pacquiao bilang presidente ng Republika ng Pilipinas o kaya vice presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito pong dating kumakain ng kamote, kumakain ng mais at kumakain ng buhangin at kumakain ng suntok. Ito pong si Manny Pacquiao naman na kung saan ito ay masasabi po natin na swak sa ating mga kababayan dahil batid po natin kung ano po ang pinagdaanan ng nasabing mama na sa kasalukuyan siya naman po ay senador ng ating bansa. Ito pong si Manny Pacquiao ay may nagsabi, lalong-lalo na po ito si Chief Justice, retired Chief Justice etong si Carpio, Antonio Carpio ba yun? Tama ba ito? Sinasabi na tila hindi handa itong si Manny Pacquiao dahil tila kulang daw po sa karanasan. Opo, napakarami na nanungkulan sa ating bansa na napakagaling at napakaraming karanasan. Pagdating sa dulo, naghihirap ang bansang Pilipinas. Pagdating sa dulo, ang bansang Pilipinas baon sa utang. Time was on my side when I was running down the street. It was the fine. Suitcase and an old guitar and something new to occupy my mind. Kaya po doon sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, kung sakasakaling magpalaot itong si Manny Pacquiao sa usapin ng Vice Presidente o kaya President of the Republic of the Philippines, malamangan ninyong lingkod ay mapupunta doon po sa talaga naman na swak sa ating mga tiyan. Ito pong si Manny Pacquiao. Hindi po siguro masama kung sakaling tayo po ay magkaroon ng isang presidente na tila hindi tugma, hindi tugma doon sa mga nakaraang mga nanunungkulan na sabi nga po nila kami po ay mga eksperto, kami ay mga magagaling, kami ay talagang bihasa sa batas, kami ay talagang ekonomista, kami ay talagang makabayan at makadiyos, di ba? Opo, sabihin po natin sa panahon ni Pangulong Marcos, napakagaling, marami po nagsasabi na magaling po talaga itong dating Ferdinand Marcos, Opo, talagang nakikita ko nga po ang kanilang mga nagawa katulad ng
PGH, Philippine General Hospital, itong Philippine Kidney Institute, at ganun din itong Philippine Heart Center. Sa kanila po ito, ganun din po itong PICC, at ganun din po itong sa San Juanico Bridge, maging ito pong LRT, di ba? Sa kanila na po yun, at napakarami pong mga nagawang nasabing mama. Pero sa hindi po inaasahan, siya po ay sabihin po natin na nagkaroon ng hindi magandang interpretation o hindi nagkaroon ng magandang kasaysayan, but unfortunately sa kasalukuyan ay tila siya po ay lumalabas na bayani na sa taong bayan. Opo, at saka naman yung mga pumalit na talagang ito pong pamilya Aquino, hindi naman po lingid sa ating kalaman na talagang marami naman po siyang nagawa, pero sinasabi nga po na tila niloko ang taong bayan, na kung saan ang inyong lingkod naman ay hindi naman po naniniwala dahil batay na rin po sa ating karanasan pagdating po kay Cory Aquino. Siyempre binalik niya po ang demokrasya, at pagdating naman po doon kay ito pong dating General Fidel B. Ramos naman ay talagang napahanga po ang inyong lingkod pagdating sa kanyang paninilbihan bilang presidente naman ng Republika ng Pilipinas. At ang inyong lingkod ay naniniwala na talagang itong ating presidente naman na si Fidel B. Ramos ay malaking naging contribution sa ating bansa para ito po ay lumago sa usapin ng ekonomiya, di ba? At ganun din po, siyempre, lilipat na rin po tayo dito sa Banapoging-pogi, Talagang palikirong ang dating at talagang artista. Ito pong ating dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Ba naman talagang pangmahirap ang dating, Pangmahirap ang dating at pangwaiting pa daw. Ayun ang sabi nila, At hindi po natin inaasahan. At sa panahon naman ni Erap ay tila nagka-erap-erap po ang ating gobyerno dahil nga po sa katotohanan, batay na rin po sa ating kasaysayan, si dating Pangulong na Erap naman, siya po ay nakulong, ay tila sila po ay nakasuhan ng tinatawag na plunder. Ito po ay nakasulat naman sa kasaysayan, batid natin na ito po ang katotohanan. Diba? Oo, talaga naman tayo ay nagkakaroon ng short summary. Nang matapos po si Erap, sino ang pupumalit? Siyempre, ito pong magaling na ekonomista naman. Tama ba ako? Ito pong ekonomista na sa wala pong iba. Ito pong si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo naman. Ito po ay isang magaling na presidente na halos nanungkulan po yata siya more or less mahigit 9 na taon, dahil nung umalis si Erap, siya po ang nagbenepisyo nung siyempre siya po ang Vice President of the Republic of the Philippines. Nung maalis si Erap, siya po ang pumalit. Pagkatapos po noon, siya po ay tumakbo bilang presidente. Talagang sa inaasahan, siya pa rin po ang nanalo, at siya po ay nanungkulan naman bilang talagang Pangulo ng ating bansa. At yun nga po ay mula no naman si Gloria, maganda naman po naging takbo ng ekonomiya natin. Opo, kaya lang sa hindi naman natin inaasahan na nagkaroon ng joke bolante. Ano ba nangyari doon sa fertilizer scam ba yun? At saka yung naging sinasabi na nagkaroon ng problema ng butuan sa lugar ng Mindanao. Ito po ay batay na rin po sa ating mga kasaysayan naman. At ang mahirap po dito, nang umalis si Pangulong Arroyo naman, ay talaga naman siya po ay nakatira naman po doon sa doon po sa nakulong din po sila sa Dilo na hospital. Iyan po ang kasaysayan ng ating mga presidente. Pagkatapos umupo, nakukulong. Mabigat, Isipin nyo, presidente ka ng Republika ng Pilipinas, pagkatapos ikukulong ka na lamang pagkatapos ng iyong termino. At ang mabigat po rito, mabigat? Ang mabigat po dito, doon po sa kaso niya, lahat po si acquitted. Ay nako naman, ibig sabihin acquitted walang sabihin po natin hindi sapat ang mga ebidensya laban sa dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kaya siya ay siya po ay naging kongresista pa ng Pampanga. Ganyan po kagaling, ganyan po katibay ang batas ng Republika ng Pilipinas. Ganyan po ang takbo ng hustisya ng ating bansa. Talagang pagalingan. Si Erap ay nakulong.
nakulong at ito po ay nasintensyahan at after several years siya po ay pinalabas. Ito naman po si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Hindi ko po alam kung sino talaga ang magaling sa dalaw between the private public complainant and itong tinatawag na private respondent naman. Opo, talagang nakalampas ito si Pangulong Gloria. Sabi nga po nila, kaya nakalampas daw si Pangulong Gloria ay tila magaling po ang kanyang abogado. Aba naman, ganyan po ba ang batas natin? Kapag magaling ang abogado ay magiging absuelto ka? Suitcase and an old guitar and something. Opo, so matapos lang po si Gloria, sino po ang pumalit? Aba naman, sabi nga po nila, alanganin daw, alanganin daw po ang pumalit. Ito pong dating presidente naman na si Pangulong Benigno Aquino Jr. Opo, so siya po ay siyempre sa ilalim po ng Liberal Party. At sino pa ang Vice President ni ito pong sino? Oo. Aba naman, mukhang may galing din, may alam din ito sa kasaysayan. Opo, nung maging presidente po itong si Pangulong Benigno Aquino Jr. ay napaka-smooth naman po ang naging takbo ng ating gobyerno, Smooth naman po ang naging takbo ng ating gobyerno dahil batay na rin po yan sa NEDA, itong tinatawag na National Economic Development Authority. Maging itong financial analyst naman natin, maging ito pong Bangko Sentral ng Pilipinas ay umunlad po ang bansa. Batay na rin po yan sa tinatawag na GDP, tinatawag na Gross Domestic Product. Ganun din po itong GNT, General itong GNT, Oo, so tumaas po yun. Tumaas po talaga. Hindi po natin pwedeng iligaw ang kasaysayan na sa panahon po ng ating Pangulong Noynoy Aquino naman ay naging maganda rin po ang takbo ng ekonomiya. Ibig sabihin po bumagsak ang ating ekonomiya sa panahon ni Erap Estrada, bumangon na nating ekonomiya sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo at tuloy na umusad ang ating ekonomiya sa panahon ni Pangulong Noynoy Aquino na talaga naman batay na rin po ito sa mga report ng ating mga financial analyst naman at ganun din po ng National Economic Development Authority. Born to be alive. To be alive. Pero nga po sa hindi inaasahan, nagkaroon po tayo ng eleksyon noong 2016 na kung saan ang ating pambato naman, pambato po ng ating gobyerno ng pamahalaan, wala pong iba, ito pong dating senador naman na ito pong si Mar Rojas, Opo, at hindi po natin inaasahan, sa labat dito, sa labat doon, tira dito, tira doon, at ang ating naging mga lumaban doon, ito pong dating Vice President Gio Marbina, lumaban po itong dating, ito pong sino pa ba yung lumaban ay sa Opo, lumaban po si Mar Rojas, lumaban po ito si Pangulong Duterte. Sino pa ba yung lumaban? Mr. Chairman, sino pa ba? Sino pa? Oo, ba talagang may alam din po itong ating natatanong. Ganun din po pala ito pong si Senador Grace White, lumaban din po bilang presidente, pero opo, at ganun din po itong si Binay, Opo, wala na si Miriam, baka. Oo, so ganoon din po itong ating mga kaibigan. At ang nagwagi nga po nung eleksyon nung May 2016 ay wala pong ibang nagwagi kundi itong talaga naman ito po talaga, ito pong senior citizen na talaga naman pinahanga tayo dahil nilinis niya po ang Davao City, Sa loob ng kanyang panunungkulan, gumanda po ang Davao, luminis, umangat ang ekonomiya at talaga naman maraming nabula at nabula ang taong bayan. You see before. At ang maganda po rito, nangako ang ating presidente na si Pangulong Duterte na within 3 months, 6 months or 1 year, talaga naman tatapusin niya po ang usapin sa droga. Opo, ganun din po itong mga kriminalidad sa ating bansa. Ganun din po yung tinatawag na National Democratic Front, maging itong tinatawag na New People's Army, maging itong CPP-NPA. Ito pong Communist Party of the Philippines. Ito po ang mga kinagat ng taong bayan.
bayan. Ano pa talaga naman, nakagaling naman ang mama. Ano? O kinagat po ito ng taong bayan dahil sa pagkakaalam po natin, ito pong si Pangulong Duterte naman po talaga seryosong seryoso sa kanyang sarili bilang para maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa in short, sa ngayon ay nandito na po tayo, nasa ilalim po tayo ng administrasyong Duterte na tila inalat po ng konti. Inalat lang po ng konti ang ating pamahalaan ngayon dahil dinaanan nga po ng tinatawag na pandemya. Kapag sinabi pong pandemya, pandaigdigan po ito na kung saan mula po noong March 2020 at sa kasalukuyan po ay March 24, 2021 na ngayon ay tila nasa ilalim pa rin po tayo ng pandemic. In short, hindi po natin masisisi ang ating Pangulo kung sakasakaling bumagsak ang ating ekonomiya sa kasalukuyan dahil nga po tayo ay dinaanan ng pandemya. Dinaanan po tayo ng pandemya na kahit doon po sa ibang bansa, mula po doon sa western naman, maging dito po sa Southeast Asia, maging po doon sa norte, doon po sa lugar na sa ibang bansa naman, bumabagsak po ang kanilang ekonomiya dahil nga po dito sa usapin ng COVID-19. Kaya in short, kung sakasakaling anuman po ang marating ng ating gobyerno ngayon, bumagsak po ang ekonomiya, wag po natin isisi sa kasalukuyang gobyerno dahil dinaanan nga po ng pandemic. Samantalang yung iba naman, yung mga nabanggit natin mga presidente ay hindi naman po sila dinaan ng pandemya. Kaya tuloy-tuloy lang po ang aangat ng ating ekonomiya. Kaya lang ang tanong, ang tanong nga po sa kasalukuyan ay malapit na po ang national and local election na ito po ay gaganapin sa Mayo 2022. Ang tanong, sino po ang papalit sa kanya? Time was on my side when I was running down the street. It goes to fine, fine, fine. Suitcase and an old guitar and something new to occupy my mind, my mind. You see, before to be alive. You see, before. You see, before to be alive. So tuloy-tuloy na po tayo. Minsan nakapag-awit na ba tayo ng happy birthday? Nakalimutan natin batiin natin. Pakihanda na ngayong happy birthday, binabati po rin natin yung mga nasa online, Miss Elsa Bumitak Obispo ng Jimmy Cavite, Sister, regards ko po kayo dyan sa lugar ng Cavite. Ganun din po. Ay, sister, kwentuhan mo naman ako pag may time, Ayan. Happy. Binabati natin ang lahat ng birthday ngayon, lalong-lalo na po itong si Attorney Jan Santos. Happy birthday. Siya po ang head ng IT ng lungsod ng Secretariat Office naman. Uy. Happy birthday ba yan? Sige, tuloy-tuloy lang. Pinasasay naman tayo, doon po sa ating mga kaibigan, Happy birthday po sa inyong lahat, Happy yan na, happy birthday nga, Ba?
Ay, ayusin mo yan. Tuloy-tuloy po tayo, no? Oh, binabati po natin itong si Miss Lydia Beulah Balbas naman. Diyan po siya sa Barangay San Dionisio. No? Regards ko po kayo. Siyempre, kagawad sa kagawad mo naman, ano, Arcio, at gano'n din po si kagawad Rodi Santos at buong pamunuan po ng Barangay San Dionisio. Regards po natin sa panguna pa rin po ni Barangay Captain Mayor Pablo Olivares, gano'n din po si Ma'am Shanain Olivares, at gano'n din po ang lahat po lahat po ng miyembro ng San Dionisio, Barangay San Dionisio naman, siyempre kasama si ex-officer naman, ito pong si Sir John Hortilano, maging itong kanyang deputy na si Mr. Jerry Nolasco. Ano, okay na ba yan, Mr. Chairman? Palitan mo yan, ay nako, walang hindi puro lang walang kanta. So tuloy-tuloy po muna tayo. Maya-maya muna yung happy birthday natin. Mukhang na-focus tayo, no? Opo, so maya-maya po tayo, no? Lilipat na po tayo sa mga balitang lokal, Doon po sa ating katanungan, Na iwanan po natin ang katanungan kung sino po ang pwedeng pumalit kaya Pangulong Duterte sa 2022 election, Opo, siyempre nangunguna pa rin po ang kanyang anak na itong si Sara Sara Duterte, maging itong ito pong si Senador Panfilo Lacson, and of course naman ito pong sa kasalukuyang Vice Presidente ni si Vice President Leni Robredo, maging itong People Champ, ito pong si Senador Manny Pacquiao, at mayroon pa po sigurong iba, kaya lang ay tila hindi pa po lumalabas. Ganon din po itong ating talaga naman itong si napakagaling napakagaling na business tycoon naman po itong may-ar ng San Miguel Corporation. Ito pong si Mr. Ramon tila magandang palatandaan po ito kung sakasakali, Opo, ito po naman si Ramon siya naman po talaga ay napakaraming tinulong po sa ating bansa, sa pagpapagawa ng mga kalsada, ay naku naman napakarami, at saka siyempre yung mga daily basic commodities naman na sa kasalukuyan sila po ang pangunahing nagsusupply sa ating bansa, Oh, sige. Oo, yan. Oh, sige. Ayan na. Happy birthday na yan, Happy birthday. Happy birthday. Ayan. Happy birthday. Happy birthday dyan, Attorney Jan Santos, Happy birthday. And the sun burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Okay, so talaga naman happy birthday doon po sa atin mga kaibigan na nag-celebrate ng birthday ngayon happy birthday po sa inyong lahat. Hindi ko na po iisa-isahin baka may makalimutan Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita Dito na po tayo dadako sa lungsod ng Parañaque. Parañaque City COVID-19 update ngayon po ito As of today, March 24, 2021, the total number of active cases in the city of Parañaque is 1,024 9.8% including no address, unknown barangay and 211 new cases. Marami-rami dati 100 na lang po ito. Ngayon nasa mahigit 1,000 Total confirmed cases Total confirmed cases is now 11,381 while recovered patients are 10,081 88.6% and deaths have a total number of 276 or 2.4% according to the Department of Health DOH, Parañaque City Health Office and Parañaque City Epidemiology and Surveillance Unit or CASU. Active cases po ito sa bawat barangay Paki-memorize natin Baclaran 56, Dongalo 13, La Huerta 27, San Dionisio 112, San Isidro 139, Santo Niño 46, Tambo 78, Vitales 28, Beep Homes 110, Don Bosco 98, Marcelo Green 35, Merbel 32, Monwok 56, San Antonio 92, San Martin de Porres 31, San Bali 70 at ito pong anon barangay ay 1. Ganun po ang bilang ng may COVID sa bawat barangay. Muling pinalahanan ng ating City Government of Parañaque sa panguna ni Mayor Edwin Olivares na sundin ang payo ng ating gobyerno sa ilalim ng General Community Quarantine at manatili lamang sa kanilang tahanan kung walang importanteng gagawin sa labas at sundin ang mga guidelines na ipinatutupad ng ating pamahalaan upang maiwasan ang pagkahawa at pagka-expose sa COVID-19. Isang paalala mula sa inyong lingkod na pamalang lungsod ng Parañaque, maging alerto, maingat at responsable. You see before, you see before to be alive, you see. Opo, ganun din po Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita sa lungsod ng Parañaque pa rin. March 24, 2021, pamamahagi ng Family Food Pack at sa tayuda para sa mga pamilya sa lockdown areas ng Barangay San Isidro, Green Heights Village, Matatdo, Home Cross Village, Nersan Compound, Family Homes na sumailalim ngayon sa granular and calibrated lockdown. Simula ngayong araw, March 24, 2021 hanggang sa Biyernes, March 26, 2021 sa panguna ni Mayor Edwin L. Olivares, Vice Mayor Ray Cugoles, Congressman Eric L. Olivares, kaisang buong sangguniang panlunsod at ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque upang labanan ng COVID-19. So namahagi na po ang lungsod ng Parañaque ng Family Food Pack para po doon sa tatamaan ng calibrated lockdown. Opo, so ganun po katindi Ganun po katindi ang nagiging takbo, ang nagiging labanan po dito sa ating lugar, dito po sa Metro Manila. Tumaas na po ang nagiging kaso po ng COVID-19 na kung saan ay hindi naman po nagkukulang ang ating gobyerno, lalong-lalo na po ang pamahalaan lungsod ng Parañaque na sa papaalala at ganoon din po pa sa pagresolba ng problema. Kaya lang po sa hindi inaasahan natin dahil lumubo nga po ito dahil di umano doon po sa iba't ibang ori ng variant na tila nakadagdag pa sa suliranin ng ating gobyerno.
Opo, doon po sa ating mga kaibigan, malapit na po magtatapos ang ating programa ngayong gabi. Ngayon po ay March 24, 2021, Miyerkules, at ang oras po natin ay ganap ng alas 8:15. Aba, tayo po ay nag-overtime na. Nag-overtime na po ang inyong lingkod dahil sa kasaysayan ng ating mga presidente. Aba, pagbigyan nyo na po ako, Sister Elsa, kumusta po kayo? Ganun din po ito si Ma'am Lydia Beulah Balbas, diyan po sa lugar ng San Dionisio. And of course naman, kumusta po ang barangay captain ng San Isidro na ito pong si Cap Noel Haplos. Kahit napakasipag ng Mama Itila, ang kanyang barangay ay hindi talaga nakakalagpas sa usapin ng COVID. Kasi ang ating mga kababayan naman, ang ating mga kabarangay, mga kapitbahay ay tila walang paki, walang paki hanggat hindi tinatamaan ng COVID. Nung tinamaan ng COVID, saka nagkaroon ng paki. Ayos mo naman ako, pakidala nyo ako sa ospital, pakilagyan nyo po ako ng suwero. Yun ang napapala nung matitigas ang ulo. Nako, sana sa awa ng Panginoon ako po ay maging ligtas lagi. Diyos ko po, sana magkaroon po tayo ng paki hanggat wala pa tayong COVID. Pakiramdam na po tayo, magpaki na tayo, gumamit na tayo ng paki-shield, paki-face mask naman dyan, kailangan natin, You see before, you see before you feel alive. You see before. Oo, so tayo ay magpaki na lang, Kapag nakita natin yung ay baka pagalitan tayo, ay, kapitbahay kita, bakit wala kang face shield? Paki mo. Ang bigat, Ay, bata, bakit wala kang face mask? Paki mo. Patay tayo dyan, O, Kap, bakit wala po kayong face mask? Paki mo. Aba naman, mabigat po yun, Dapat ang sagot yan, oo nga, pakilagyan mo, pakibigyan mo na lang ako ng face mask. Oo, tayo naman po ay natatawa na lang sa takbo ng buhay. Oo, so tayo nga po ay tago rito, tago ron, iwas dito, iwas doon, para naman sabi nga po nila, manatiling keep distancing at least 1 meter, 1 meter apart, aba naman, 2 meters apart, aba naman, paano na tayo magkikita kung lagi tayong may distancing, naalala ko tuloy, nagkita lang kami doon sa aking kausap, sabi niya, Itila, nagkaroon na siya ng, nagkaroon siya ng sintomas. Kalukuhan yan, ayun nga, mabigat doon. Kaya mas magandang hindi na magpakita para hindi pa magkaroon ng sintomas, Oo, doon po sa ating mga kaibigan, na hindi muna natin nabanggit ang ating mga pangalan, pagpasinsahan nyo na po, ay tila tayo, ang inyong lingkod ay tila napunta doon sa kasaysayan, napunta po tayo sa kasaysayan, Opo, so doon po sa ating mga kaibigan, malapit na po tayo magtapos, lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Bicol Region, dyan po sa Partido area, yung ating mga kapatid kamag-anakan dyan ay ingat-ingat na lang po kayo, sa ipunta nyo po sa bayan, ipunta nyo na po sa bukid o kaya doon sa sakahan, dahil tiyak na hindi po kayo mahahawaan, kaysa pupunta po kayo sa bayan, pagkatapos nakasalubong nyo yung may dalang COVID, ay tila pag uwi mo sa bahay ay disgrasya, ganun po ang nangyayari dito sa Metro Manila dahil sa dami ng tao, sumakay ka ng jeep, pumunta ka ng palengke, pumunta ka ng mall, pumunta ka ng establishmento o kumain ka sa restaurant, hindi po natin alam kung ano po ang ating katabi, yung ba ay carried or yung ba ay carrying or ito ba ay may bit-bit, sana ang bit-bit niya, grasya, mas maganda pa, wag lang yung COVID, Opo, ganun po nangyayari dito, kaya nangyayari hawa-hawa lang, kaya doon po sa ating mga kaibigan, kung sakasakaling tayo po ay nagkakaroon ng distancing, wag na kayo magtaka, saka na lang muna yung biso-biso, lalong yung gusto magpabiso o kaya gusto magpahalik, test muna, You see before to be alive. You see before. Opo, ang sabi po ni Sir na Orelab,
good evening sa ba naman. Regards ko po ang buong barangay pulis ng San Dionisio Night Shift. Regards ko po kayo yung mga barangay taga barangay San Dionisio naman ay halos 24/7 na nagtatrabaho. Ano ba, napakasipag na mga barangay pulis po diyan. Ano ba? Yung sa panggabi dati sumasama po kami talaga naman kapag nag-iikot po kami sa lahat ng iskinita ng San Dionisio ay talaga napakasipag at kahit na umuulan tuloy-tuloy lang ganun din po yung mga ito pong mga pang-araw yung pang-araw ay talagang may mga talipa pa po kasi dito doon sa lugar ng Bacom at ganun din po dito sa San Dionisio maging itong bahagi ng La Huerta ang dulo po niyan ay San Dionisio dahil nga po sa usapin ng talipa pa doon po sa ating mga kaibigan lalong-lalo na po diyan sa barangay 1 o 2 sana iwasan nyo naman po talagang magpasaway dahil sabihin po natin na napakarami nga po tao pagkatapos marami pa po ang magpapasaway. Napakahirap naman yan ganun din po dito sa may Don Jose diyan po sa lugar ng Ibacom at ganun din po dito sa lugar ng dito po sa lugar ng sabi nga po nila sa may lugar din ng Granites oo sana iwag naman po tayo masyadong magpasaway so nag-overtime na po tayo regards ko po lahat ang mga taga barangay San Dionisio Police San Dionisio Night Chef at ganoon din po siyempre itong si Sir Naig Orilab. Sir, good evening po sa inyo. Kasama na po ang ating ex-on ito pong si Executive Officer John Hortilano at siyempre nating barangay captain na si Mayor Pablo Olivares. Regards ko po kayo opo, tayo po ay magpapaalam na Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi tayo ay magkakasama-sama dito sa manibilan ng masa na may biyayang hatid ng dakilang lumikha na maging lagi po tayong ligtas anuman ori ng karamdaman, anuman ori ng kapamakan mula sa ating sarili, sa ating pamilya, ganun din po sa ating komunidad. Maraming salamat po sa inyo. God bless us all. Bye-bye. Oy. Time was on my side when I was running down the street, exposed to fine. Suitcase and an old guitar and something new to occupy my mind.